So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi judge yan. Okay guys, request videos pa rin tayo. At big shoutout ulit kay David Michael Santiago sa another request niya na Onyx versus Kenzer. So yung mga nakaraan puro request ni Boss David, no? Parang 4 or 5 ata na battle yun na sunod-sunod. Tapos di ko na namalayan kasi na marami pa pala siyang request. Kaya eto, balik tayo sa mga request niya. Pero may mga ibang request pa naman dito galing sa iba nating viewers, no? Pero unahin muna natin si Boss David. Kasi ito na yung pagkakasunod-sunod dito na nakasulat sa ano natin, sa notebook natin. Wala na akong nilalaktawan kasi mas malilito ako kapag naglaktaw pa ako eh. So ano na to, yung mga nire-review natin na mga battles, ito na yung base sa kung sino yung mga naunang nag-request ng mga battles na yun. So tulad nung nakaraan, yung mga naiwan is yung tulad nung nakaraan na request ni Boss David, yun na yung pagkasunod-sunod na ano eh, na nasulat ko dito. Kaya may nasingit na APOC versus Smaglas kasi naipit yun dito sa month ng March naman yun. Then nasa ano na tayo, month ng May. Kaya nakita ko ulit yung David Michael Santiago at ito yung request niya, Onyx versus Kenzer. So ayun, big shoutout Boss David Michael. Alam ko marami ka pang mga request dito sa notebook ko at unti-untiin natin yan, no? Unti-untiin natin yan. Ngayong hoping na ngayong December is maging updated tayo sa mga request. Pipilitin natin yan. Pero for sure naman, mga first week ng December is ma-upload na yung Matira Mayaman final. So isingit din natin yon. Excited na ako kasi 5-4 yung naging resulta. At either way, no? Doon pa lang sa score, either way na yung masasabi mong either way na yung battle eh. Kaya yun, Matira Mayaman finals, for sure December na natin mapapanood yun. Okay, so yun, Onyx vs Kenzer. Wag natin patagalin to. Alam ko utang ko kay Boss David to May pa, kaya game. Tig 2 minuto dapat pakinggan natin unang banat on 14 day 2 Kenzer. Yo! Ay. Ahon game! Yeah! Yun eh. Yo! Itinapat ka na naman sa rookie, Onyx, walang hiya ka. Magretiro ka na. Ito'y Greg Oden laban kay Victor Wembanyama. Oo, Greg Oden. Kasi nung bago ka nakitaan ka ng potensyal maging star pero naging bust kinalaunan. Tas last battle mo, binadibag ka ng rookie tapos di ka pa nabigyan ng suman. Okay. From champion sa tryouts to 0-4 start, nakakadismaya. Nakuha ang unang panalo sa quarantine battles kaya nag-feeling sick na siya. Kaso natalo ka agad kay Vitrum, kaya laglag sa isa buhay. Yang hibang na yan. Kaya standing niya noon naging 1-5, parang 1,500. Pero congrats ngayon, 2-6 ka na, parang TF mo. Tang-ina, achievement yan, gago. Kasi kahit talunan ka, at least magkasing dami tayo ng panalo. Kung yung iba sa bawat pagbagsak may natututunan, ikaw patanga ng patanga. Tas pataba ng pataba, patagal ng patagal, vision niya sa edits niya pawala ng pawala. Pero bakit si Onyx, boss? Di pa to sa akin sapat. Kilala lang naman tong si Onyx bilang dating payat. Galing lahing bangag. Kaya may pagka-retarded sila tarantado, nagfi-feeling matigas, porket stepping stone siya ng mga bago. Walang pag-isa punchlines. Importante sa kanya, battle versus niya, saktong pagkakapantig. Sa sobrang bobo mo, tinalo ka ng taong naging unang panalo ni Bagsik. Pero alam mo ba kung ba't wala kang punchlines, Mangmang?
Kasi sa tuwing bumabattle ka, lagi kang nakaganyan. Vegeta vibe ang puta. Mukha naman pang Majin Buu. Alam mo ba karem ng Majin Buu? Ang pangit mo! Tangina, feeling foreign ang puta. Ika nga ni Lil Weng, pagbalit ta rin yung Onax Kano. Ulit. Yo, feeling foreign ang puta. Ika nga ni Lil Weng, pagbalik ta rin yung Onax Kano. Tang ina mo, dapat pangalan mo Opangs kasi ilong mo'y pango. Tangina, paano ka ba humihinga? Hatang ina mo ka. Walang lagayan ng kulangot sa ilong kay yung kulangot na punta sa muka. Madalas kang matalo at sa hurado di mo pwedeng isisichong. Natural maging cold sa'yo ang judging kasi para kang sinisipon. Di ka David Baitidad masyado. Dapat ka wakbo na artist. Gago. Ano to? Bagong pauso? Tunog ba'y sinusitis? Tangina, palpak mga desisyon mo sa buhay dahil sa ilong mo, bes. Dahil sa ilong mong pango, imposibleng masabihan na Onax knows best. Okay, kakaibang Cancer to ha. Na-review natin yung 0MB versus Cancer, 'di ba? Sa pagkakalam ko, ang binoto ko doon. Sino ba binoto ko doon? Cancer or 0MB? So, hindi ko na matandaan. Ito lang. Basta na itong nakaraan lang yun eh. Pero, ang naalala ko lang sa performance ni Cancer that time is hindi ganun kalinis at hindi ganun kabigat yung mga punches niya for 0MB. Pero sa pagkakataon na to, para sa akin, putya, ang lakas ni Cancer dito, men. Ang lakas niya dito, effective yung bawat lines niya for Onax. Effective din yon, tagus din yon kay Onax. Nagustuhan ko yung nagmamatigas kasi nagiging stepping stone ka ng mga bago. Putang ina, sakit nun. Tapos about dun sa standing na champion ng tryout, naging 0-4, tas 1-5, 2-6. Ang ganda rin nun. Tapos yung mga past battles ni Onax sa quarantine, no, feeling sick ka na, ganyan. So yun, overall tangina, solid na round yun para kay Cancer. Nagustuhan ko yun. Hindi mo pwedeng i-disregard yung perfect performance ni Cancer compare sa past battle niya kay 0MB na napanood ko. I don't know kung ano yung pagkakasunod-sunod nito, pero I think tama naman ako na gubat, tapos yung laban niya sa gubat muna bago ito. Kasi 2-0 na siya dito, so it means tapos na yung battle niya doon. So ayun, tama naman pagkakasunod-sunod. And ayun, I think better si Onax dito laban kay better si Cancer dito compare sa laban niya kay 0MB nung gubat, no. Ganda nung actually nagulat ako kasi I'm expecting Cancer na magpapatawa lang siya buong round, pero ang ganda ng mga technicals niya dito na paghalo niya. May mga technical siya dito, may mga jokes, may mga comedy, may mga haymakers na masasabi mo talaga na solid, no. Solid na round round 1 ni Cancer para sa akin, at feeling ko kailangan ni Onax ng mas malakas na round para tapatan yun or lagpasan yun. So game. Deep top game. Tangina, Majin Buu, ang pangit mo. Majin Buu to lang karime noon 1 and 2. Di ba? Oh. Tangina, di bali na. Basta simulan na lang natin yung graduation niya. Puta, before, represent the batch of 2014. Okay, it's my pleasure to introduce our new battler here, chosen by our man, Arik, the Professor of Battle Rap Academy. Puta, what's up, Mr. Cancer? Di ba magaling ka daw manlait? Puta, sabi mo kay Chibi, pati tropa mo, niloloko mo. Pag nagbanggit daw siya ng clothing, yung banggit daw ni Chibi, clothing. Tunog pampusa, goddammit, puta. Sus!
Samantalang nung pangalawang bara na bigla ka sumisigaw ng oh my God. Puta, oh my God. Oh my Brad, oh my ka na kay God. Padala na kita, Brad. Puta, nung pangatlo, malupit. Pagdating daw sa linya, puta, siya daw yung pinakamahusay na tattoo artist yung gumagawa ng cover up. Cover up? Puta, baka cover up. Hoy, Roger that, puta, rapper na naka-undercut. Puta, manok ng Tacloban, sabaw. Baka chicken stock, ha? Ako nga pala si Onax Tol, yung Calabarzon champ. Sinaulo parang aking cap, sinapuso, sinabuhay yung aking rap, siniguradong hanggang dulo. Pagiging active at yogang yung aking grupo, pinatato ko, hindi yan cover up. Ha? Putang ina, hindi yan cover up. Okay ha, hindi yan cover up. Yogang yung aking grupo, pinatato ko, hindi yan cover up. After that, puta, kung iguguhit daw yung buhay niya, yun daw yung pinakamagiging trending na painting ni Richard Gomez. Sa diction, sensitibo ka. O ha? Puta, sa diction, sensitibo ka. Okay, puta, under pressure o under pressure sa flow kong flawless, masahita ni Lucy Torres. Shout out dun sa mayor niya. Puta, yung manok nyo nandito na. Ako si Onax Tol. Puta, na Pilipinong-Pilipino pero yung galawan pang Pilam. Di ba? Pero bunga lang yan ng buhol at lating nagsandugo. Naging isang buo, nag-init pagkulo, sa gilid na upo, tas biglang nag-message si Enigma, naku po. Puta, kasi galit daw siya sa hindi nahihiyang magsalita ng walang kwenta. Nung chinek ko, siya, ganun din, nahihiyang magsalita ng walang kwenta. O ha? Nagbago ba? Puta, hindi, di ba? Puta, yung mambastos, hindi mo bet para bumenta. Ba't nandito pa yan? Puta, Enigma, pauwiin mo na yan. Nung una, galit ka ngayon, laban na laban. Ha? Bakit? Masarap pa sa pakiramdam? Pagkatapos mo magkupal, bayad ka pa dyan. Oh, di ba? Puta, baka sabihin, pareho naman, ulul, hindi tayo pareho, meron tayong kaibahan. Kasi wala kang aral, wala kang kabuluhan, wala kang katuturan, puta, walang magandang idudulot yung pagtungtong mo sa kwan. Isa kang anay sa tahanan ng singing ganyan. Palukto, tulugan diwa, masaklaw pati yung dila, nagpabaka makabayang, itinatwa pati yung wika, baka hindi mo nga alam yung mga tunay na kahulugan ng kulay sa bandila, ha? Makabayang ka? Alam mo ba? Kapag alam mo, talo na ako, paro. Oh, puta, hindi ako na lang. Puti, para sa kalinisan, ba? Kapayapaan, kalayaan at pagkakapantay-pantay. Yung asul para sa kapayapaan at katarungan ba? Yung puti para sa kagitingan ngayon kung makabayan kay. Yung pagpuna sa diksyon at wika ang dahilan kung ba't isa kang malaking sablay. Puta, updated rhymer ang puta. Sa cypher, salim pusa. Yung timer mo, Enigma, pwede bang pakihinto na? Kasi uululin ko to, puta, para yung aso dun sa parking lot. Si Geto Gecko ang alter ego, si Rabbis Cat, ikaw mukha kang may rabbis par. Putang inang yan. Ako, mas late pa ako kay Travis Scott. Hoy, mas late na mas speed sa intermediate at pag nag-spit ang sit yung laway, pati yung lyrics, Brad. Puta, pure skills, no gimmicks, puta yung simile at metaphor, pang top tier brand ngayon. Eto na ba yung pandayo? Okay, nandito ka para gampanan. Puta, nandito ka lang para gampanan. Okay, ayos yan. Pero iuuwi ka ng puting karaw at hindi itim na van. Sa barko, iniroplano na kahon yung lalagyan, laman ng ulo at balita ng mga pahayagan, yung probinsyanong napagkamalan, patay nung manlaban. Okay. Ang haba nung round niya. Tapos, hindi siya ganun kadirekta. So, para sa akin, yung buong round ni Onax is, para sa akin lang is nasayang siya kasi hinanapan ko siya ng nanapan ko siya ng mga direct punches for cancer. Siguro no mga unang mga part ng round 1 niya is kumokonekta, naka-multi pa nga si Onax napansin ko nga naka-multi siya doon. Pero habang nag-i-switch si Onax na mga verses niya dito is nagiging dragging, nawawala siya ng effectiveness. Tapos syempre yung pagiging technical is lumilitaw lalo. Tapos yun nga, hindi masyadong kumokonekta kay Cancer yung mga in-spit niya, and ayun, masyado na pahaba at hindi naging effective, no? Yun lang para sa akin. I think wala naman akong ibang napansin doon, kundi yun lang, walang gaanong effectivity ng haymakers at punchlines yung
round 1 ni ni Onyx for Cancer. So I think malakas yung round 1 ni Cancer eh. So para sa akin, sa kanya 'yon. 10-7 in favor of Cancer. So ganun kalayo yung agwat. Kasi si Cancer, kita mo dito na nag-improve siya from his last battle eh. Napagsama niya, napaghalo niya yung comedy, yung jokes, yung technical, yung mga bara sa isang round na connected talaga kay Onyx. Tapos si Onyx naman is nawalan siya ng effectivity during his round, no? Parang nakamulti siya nung una, pero habang nag-i-spit siya, nawawalan ng effectivity, nawawalan ng impact, nawawalan nawawalan ng tawag dito, nawawalan ng direction yung mga punches niya o yung mga linya niya, hindi na tumatama kay Cancer. So ganun ko siya napansin. So yun, Cancer yun, 10-7 round 2. Kaya lang to, veterano na, akala ko pa naman sa ito. Talo ka na, buti alam mo. Tangina, akala ko ba naman, mga banat niya ang pait. Anong tawag doon, Flow? Baka flu, para kang may sakit. Tanginang to, akala niya sa mga banat niya ako ay wawaray. Dinis mo diction ko, Team Eroy pagwaray. Yo, sabi niya kay Husky 7 years ago, mga baguhan lang kaya mo. Well, look at you now. Kahit baguhan di mo kinakaya, iho. A piece of advice, di masamang magbago ng estilo, lalo kung yung ginagamit sa kasalukuyan di epektibo. Kasi tangina mo, battle rap to. Nagrarap ka lang, di pang battle material na dala. Walang silbi, matatalinhagan at titik pag ang kalaban, walang hapde na nadama. Halos lahat ng katunggali mo umuuwi na masaya, habang ikaw umuuwing laging walang napapala. Kasi di ka pang battle rap. Nasa YouTube ebidensya, nakikipagpalitan ka lang letra na di ginagawang tinta ang dugo ng kalaban sa pagsulat ng linya. Tangina mo, sulat ng linya, tapos puro ka pa parang. Di naman masama magsimili, pero pag laging ginagamit, nakakawalang gana kahit sino na may mention. Puro ka kung paratang ina mo ka, para kang nanay na nagsisermon. Kanina, sabi niya kay JD, anong feeling ng tanga? Sining magiting, bobo sa balarila. Bobo sa balarila. Bobo, tangina mo! Bobo ka magkabisa! Balarila pa more! Tangina, dapat sa'yo tinatanong yun eh. Anong feeling ng tanga? Nag-joke, lalim-laliman kaya di nakahinga sa sariling bara niya. Most viewed battle mo, mga rounds lang ni Mosang tumatak. Di naalala nung tao tong katunggali sa labanan. Kasi paano ka magiging memorable kung sarili mong linya ay di mo natandaan? Kung di ka rin lang magsasalita, dapat di ka na naparito. At sa pagsulat, wag ka na magpakahenyo kasi itsura pa lang halatang di ka matalino. Tangina mo. Tapos, pinagtritripan ka na ni Arik. Di mo pa ramdam? Manhid ka na biing. Kasi yung hugis na mukha parang Bavarian donut na walang feeling. Tanginang to, veteranong desperado pa rin makabattle. Kaya sa line-up na isingit, sa sobrang pangmamaliit sa'yo ni Arik, itinapat ka sa ngayong taon, nag 1 minutes. Okay. Pero alam mo bang may similarity kayo ni Moth? Di nga lang sa galing. Kasi si Moth malayo nang narating, habang ikaw malayong may marating. Kasi since day 1, skills mo pang day 3 pa rin ang ahon. Kasing bobo mo si Mr. Watterson sa The Amazing World of Gumball. Ang hindi ko alam to, yan. sabi niya, siya'y malalim na baha. Pinagsigawan pa ng bobo. Pinatunayan mo lang sa lahat na puro basura lang ang laman ng flow mo. Okay. From 1 minutes, naggubat, nag-ahon. Nagawa ko yun ng 1 taon, Mr. Mid-tier. Kaya di na ako magugulat kung makasali ako sa buhay next year. Baka naman bars, bitch. Sa buhay next year. Okay. Round 2 ni Cancer.
para sa akin, better pa rin yung round 1 niya, no? So, kumbaga, kung tinimbang ko tinignan ko kung ano yung mas angat, mas maraming punchlines, mas maraming direktang mga haymakers for Onyx. At napansin ko na mas malakas pa rin talaga yung round 1 ni Kenser doon. Pero hindi naman nalalayo yung round 2 niya, no? Siguro mas marami lang ng siguro mga 3 to 5 punchlines yung round 1 Tsaka dun sa round 1 kasi hindi na-maintain, no? Na-maintain ni Kenser yung energy from start to finish. Sa round 2 kasi medyo nawawala, no? Kumbaga nakukuha na niya yung momentum niya tapos biglang mawawala, tapos generate ulit siya ng momentum tapos mawawala ulit. So parang ganun. Pero in terms of returns, magkapantay naman Pero siguro dahil lang sa performance na on off yung round 2 at yung round 2 naman is paangat or na-maintain niya from start to finish. Siguro dahil lang doon. And sa effectivity ng haymakers at mga punchlines for Onyx, para sa akin mas malaman yung round 1, mas malakas yun, mas mabigat yung mga punchlines niya doon. Kaya diamak na mas okay para sa akin yung round 1 compared dito sa round 2. Pero sobrang dikit lang ng 1 and 2 performance ni Kenser para sa akin. So ayun, pakinggan natin si Onyx dito. So I think chance ni Onyx na makuha yung round 2 kasi hindi ganun ka-perfect yung round 2 ni Kenser So game, tignan natin. Horse, bitch. Sa buhay next year, gago, mamaya pag uwi mo, patay ka na. Yabang-yabang mo, ha? Puta, natuto ka lang mag-Tagalog. Kala mo kung sino ka na, ha? Kenser versus Zero MB, bossin yung una niyang laban, tama? Kenser versus Zero MB. Puta, di mo nakuha yung punto. Akala mo siguro, karangalan, makalaban sa tanghalan yon, insulto, gago. Sir Anima, puta, pinagtritripan ka na, di ka man lang nagtaka. Paano tatanga-tanga, puta, kaya nga 0 MB lang, 0 MB lang, kasi 0 MB lang yung kasag yan sa memory niya. Puta, hindi, tamad na tinulugan lang ng kiss, ikaw yung late, kaya nga dapat na iniwan ka daw nung misis mo, may number 2. Oh, shit! Paano? Puro kasi chismis yung nasa crap. Samantalang ako chismis, malakali papap sa apip na napasarap-sarap na adik sa kadadakdak. Panis! Gambolin, puta pang kantong half-court ka lang yung laro ko tol, pang piba ka. Puta, one of the best here, I'm still alive. Sumaktong nag-rhyme pa yung I'm still alive, sana still yung wife. Potay, nagawan, yung bola, nabitawan, di inabot, dinahabol, yung tinira nung kalaban. Puta, pagkalawang ka lang sa stainless na. Anong sabi mo nung laban mo kay Zero MB? Ikaw lang yung rapper na walang sinabi, so walang sinabi na walang sinabi. Ang dami-dami mong sinasabi, di mo na lang sinabi, speechless siya. Puta, di ba? Pati mo na lang sinabi, speechless siya. Tacloban pride na no identity. Puta, bahala ka, bahana. Di lang to natural disaster, may chemical pa nakasama, di ka na aabutin pa ng bukas. Ngayon, uulan ng bara. Puta, dito sa Repen... Oops! Dito sa Repen F-Town, gumigengsta. Puta, dito sa Repen F-Town, gumigengsta. Itong taga-tackdown, mananakdown, malansa, tunog dilata. Puta, Alayangs Town, kaya hash down, ho, yung baktol mo, malala na. Puta, ito, Master Tolo. Panghilamos mo, ha? Eto pa, hindi, wag yan, ito na lang, Pagligo ka na muna! Utang ina, Tacloban, ibaba na. O Tacloban, tas ibaba ka. Di ba gusto mong mag-trending ka, kagaya ni Ibana? Sa lawal mo, ibaba na. Ipakita mo sa masa. Puta, parang yung pride niya ang inuya niya. Ngayon yung bibig bubula kung bibigyan pa ng pagluluksa o pagkilala. Ang sagot, hindi, kasi wala nga. Kasi dito, tol, sa Manila, pag sinabing Tacloban, ha, si Disaster, di si Kenser, ang madalas na aalala, si Yolanda. Puta, yung diskarte mo, basa ko na. O, di ba ganyan ka?
Basa ko na. O, puta, di ba walang pag-asa? Panlilibak, paninigbak, panggatong lang kung magsiga ka. Mawawala, manghihiya, mangangapa, namumutla pa. Yung binaril na daw sa ulo, tinamaan malala na, o baka yung tama mo sa ulo, yung talagang malala na. Ha? Puta na ba rin sa ulo, tinamaan malala na? Nananakot pa yung gaga, eh hindi nga namin alam kung buhay o namaya pa. Buhay ba? Dapat dinediretso mo. Kumukurapi ka ka pa, ano? Puta, kuruta ka, yung mata namumula. Naisip ko siguro dumudubi siya. Puta, pero hindi sa itsura mo, tol. Nagraragbi ka, puta. Isang dekada na pala mula nung una kong labas. Kada 4 na taon may bagong nag-aangas. 2 henerasyon, 8 taon, ganyan ako sa yung lagpas. Binhing itinanim, bubunga din sa paraang panlilimas. Kaya diniligan ng dugot pawis yung aking bawat kalatas. Puta, yung abono sa pinatutubo ni Aniba madalas. Dekada pa binibilang tapos gusto mo na kagad mamitas? Puta, nung POI 7 trials platform si Abra, gusto mo na kagad mapitas? Hoy, askal na nakalas na walang lakas. Basta, puta, di ka nga umubra kaya klas. Ayun, so I think proceed na tayo kay Cancer dito. Ganun pa rin yung performance ni Onyx. Sobrang tawag dito. Sobrang malawak na hindi na talaga tumatama kay Cancer yung mga mga linya niya. So, I think yun lang masasabi ko. Pinanood ko naman siya, pinakinggan ko, and I think same lang yung performance ni Onyx from round 1 and 2. So, yun. Cancer yun, 10-9. Rounds 1 and 2, 19 points for Cancer. Then, may 14 si Onyx sa first 2 rounds. So, first 2 rounds, Cancer na yun. 90-14. Ibaba ko daw pants ko. Tanginang to, sobrang gay. Props, inanakaw ka pang dilata on the way. Tanginang to, di ko na lang daw sinabing speechless. Tangina. Ikaw, ba't nagrarap ka pa? Di ka na lang magsalita. Nung round 3 niya, sa laban nila ni Moth, ang sabi niya kay Enigma, tawagin mo na lang ako kapag time ko na. Tanginang tawag ko. Gusto mong tawagin ka pa ni Enigma kahit sinisimulan mo na round mo? Tanga ka ba? Sinadya mo mag-freestyle sa battle na written format. Ganyan ka mag-isip kasi tanginang ilong yan di maka-inhale ng sapat na oxygen para sa utak. Sabi niya kay Charisma, dapat sa liga, hiwalay ang legit at fake. Ang ina mo, nasusobrahan ka na kaka-cellphone. Marami na ang division ng liga, gusto mo pa ng legit at fake na division. Ang ina mo, fuck legit at fake. Dalawa lang ang tunay na alam kong division ng liga. At yun ang hanay na malalakas. At hanay ng mahihina. Ang ina, sabi niya kay Pitrom, aking setup, di pangwak. Oo, totoo naman kung ating hihimayin. Ang problema lang, pag-setup lang yung kaya mong gawin. Puro setup. Kaya asis sa apelyido, di nakataka-taka, kung puro pasa sa akin ang mapapala. Okay. Kasi pinaulanan ko to ng suntok na parang binugbog ng buong 3GS. Magiging kulay violet ka na parang fan ng BTS. Pero speaking of pasa, naglalaro to ng basketball. Mga kalaban niya, madalas siyang pagalitan. Kasi sa barangay nila, kilala tong dirty player. Nang dahil sa appearance. Kasi tignan nyo naman itsura, di pang public figure, public CR, pwede pa. Kasi ang pangit ka na nga, ang dungis patignan, tas puro kasitan lang lumalabas sa bibig niya. Tangin na, trabaho niya sa Facebook, rapper at yogang. Wow, ang tindi mo. Astig din yung grupo nyo no? Subscriber, 17. Mas marami pang followers Facebook page ko kaysa sa'yo. Sinasabi ko lang para alam mo na tumatanda ka na sa liga, wala pa ring taong gustong sumunod sa yapak mo. Tangina, nag-post to. 10 days na lang. Ahon na. Sana makabawi. Ipagdasal niyo ko. Tanginang tong labo. Ipagdasal ka? Bakit?
Akala mo ito-tolerate ka ni Lord manglait ng tao? Gago! Gago. Para kang bakla kung mag-market ng laban. Di mo magagamit na maayos ang armas na di mo pinagkakatiwalaan kaya kang ipanalo sa bakbakan. Walang kumpiyansa sa sarili. Yun ang aming pinagkaiba. Kasi kung siya, sana makabawi. Ako alam ko sa sarili kong dudurugin kita. Madalas ka nang itapat sa mga bago. Di pa rin nakakatsamba. Halatang mongoloid kasi trinatratong bata ni Enigma kahit na matanda na. Hoy, Mr. Mid-tier na 8-year vet! Di mo ko dito malulupig. Veteranong di mapulutan ng aral kay ginagawang pulutan ng mga rookie. Time ni Meroy! Utakin na mo, sakit mo sa tenga, gago. Okay, so Cancer all the way, no? Pero pinakamalakas na round ni Cancer para sa akin is yung round 1. Pagdating sa round 2, bumaba ng konti. Then pagdating sa round 3, para sa akin magkaparehas yung 2 and 3. 2 and 3 ni Cancer. So hindi na maintain ni Cancer yung performance sa round 1. Solid yung round 1, men. Masasabi ko talaga na bawing-bawi si Cancer from his last battle. Pero pagdating sa round 2 and 3, bumaba ng konti, pero sa kanya pa rin naman yon, no? Solid pa rin yon. Effective pa rin yung mga lines, yung mga punchlines, yung mga haymakers na dala niya para kay Onyx. Kaya para sa akin, kanya pa rin yun. Pero yun, tignan natin si Onyx, baka mali mo, round 3 siya bumawi. So, tignan natin. Time ni Meroy! Utakin na mo, sakit mo sa tenga, gago ka. Kita mo na? Kita mo na, kita mo na, kita mo na, kita mo na, kita mo na. Pag-usapan naman natin yung kanta mo, yung pagmata. Di ba? Yung kanta mo, yung pagmata. Siguro yung madalas sa sound trip mo pag bata. Oh, pagmata. Puta, dilat na dilat ka. Putang ina, gising, gising, gising. Oh, pag sa Tagalog, isinalin. Hoy, mata. Puta, matauhan ka naman. Matagal ka na sarap. Puta, matanda ka na dyan. Mataba ka na ngayon. Puta, mataas na ang presyon ngayon sa matatas bilang leksyon. Matatastas, matatagpas, matalaspas sa balisong, pasay masakit, oo matatagpuan ninyong matalinhagang matatapos at matatabunan tong matalikong katunggaling, matalo ko ang ilusyon. Ano, mata? Matapang ka ba talaga, ha? Puta, baka namamalik mata. Matanggal pa, mapaaga. Puta, ano, mata? Mata sa mata ba? Ganun pa din, di uubra. Bakit? Matangkad ka? Puta, hindi, di ba? Mata mo lang yung walang latay ngayon. Kung matalino ka, mata, yung salitang matagumpay, alam mong sa akin lang yung bagay, ha? Ano, mata? Mata, puta, matatapos pa ba to? Siguro hindi na dahil dyan sa mata mo. Parang matapakan mo ako. Puta, mata-impem na panalangin niya ng para sa'yo kasi para matapik ka dyan sa mga hindi mo matanto. Matanto, matanto, maabot o matakbo, mataraugan sa tagpo, pinaahon pa ako ni Enigma para lang dyan sa mata mo. Puta, oh, baka matampuhin ka masyado. Putang ina, matatangay sa may matang lawin, talagang matatanga ka, oh. Puta, matapatan mo ko malabo, matambangan sana sa kanto. Sa labas, matanungan, mga tambay na may matatalas na bolo. Puta, di ba? Matanungan, mga tambay na may matatalas na bolo. Matutukan ng Glock, masaksak na parang si Elsa de Lando. Puta, ano, mata? Oh, sarap ba na mata-matahin ka? Kasi yun din naman ginagawa mo. Di ba? Sumakto lang na ahon, matao. Di ba? To, di ba? Matatag ka. Kaano? Eh, matarik yung daan to. Matalisod, delikado. Ngayon, kung mataas pa masyado, yung paglipad mo, tsak yung bagsak mo, plastado. Ano, mata? Mata, 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 mata. Matatabunan, matatauhan, matutumunan. Yung matamis na tagumpay ay para sa tumatalimang. Alagad ng sining yung humaharap. Sa kahit sino ay tumatapat. May mga bara na tumatatak, hindi katulad mo tumatalak. Ha? Tumatarak sa bungo. Tumatanda't iiwan yung bakas na susundan pa ng mga tumatangkilik sa ganitong uri ng palabas.
Ano, mata? Isang linya na lang, mamatahan na kita. Ano? Ito'y dalawang anyo ng sining mata. Yung entablado yung bumata. Timbangan ng bigat ng bara. Kumpara sa ginto't pilak yung hakbang na para bang oro at plata. Sa wakas ay dapat nakahanda ka. Dahil ang dulong baitang nitong inaakyat mong hagdan na nakatapat sa... Ayos ba? Ayos ba? Ayos ba? Ayos na! Ay! Round 14. Okay. Round 3. Eto kung napanood nyo yung laban ni Cancer kay 0MB, may schema din si 0MB about dun sa mata, which is hindi ko na iniskuran kasi narinig ko yon kay Isinyo, kay Sheye, yung mata na schema na yon. Then nung nag-judge si Shernan, sinabi rin niya yon na imposibleng hindi daw narinig si 0MB yung mata na schema na yon. Then nagulat ako, may ganong schema rin si Onyx sa round na to, pero ayun strongest round ni Onyx tong round 3. Bibigay ko sa kanya na ito yung strongest round niya, pero I can't give this round to him kasi dahil nga doon. Parang ganun lang din yung mata na schema is narinig ko na yon kay 0MB at kay Sinyo, especially kay Sinyo. So strongest round man ni Onyx yung round 3, pero I can't give this round to him. Kay Cancer pa rin to. So score 9-8. Doon lang naman umikot yung buong round 3 ni Onyx doon sa schema na yun So yun. Final score ni Cancer it's 28. Then kay Onyx naman is 7-7, 8-15, 22. Tama. So 28-22, all 3 rounds Cancer. Onyx versus Cancer. Okay guys, pambeses para sa kanilang pareho. At ang boto ng urado, 5-0. Okay guys, para kay Cancer. Yo, shoutouts, Dandy, Renz Creations, Noram, Del, Cedric, Andrew, Tom, DJ Benz, mga taga-Tres, mga taga-Naga, Christina, whoop! Dahil dun sa Yes, Onyx, Yoga, but the Flatway. Dinoto ko round 1 si Cancer dahil dun sa TF angle, stepping stone ng mga bago. Consistent siya. Pati yung Onyx knows best. Tapos round 2 kay Cancer pa rin yun dahil dun sa angle about kay Mot. Malayong malayo nang narating, samantalang ikaw malayong may mararating. Bali round 3, ibibigay ko yun kay Onyx dahil dun sa mata reference niya. Di nga pala, round 1, round 2 para sa akin nakuha na agad ni Kaiser. Kaiser ba yan? Kaiser. Basta Kaiser. Tapos round 3, bibigay ko sobrang hirap ng ginawa doon ni Sir Onyx. Yun, 1, 2 Kaiser, round 3 Sir Onyx. Yo, what up, Charisma? Binato ko si Cancer, 1 and 2. Maninis yun. Maraming setup si Onyx pero hindi lumalanding ng maayos. Kaya yung kay Cancer tuloy-tuloy. Pero sa round 3, medyo nakahabol si Onyx. Bibigay ko sa kanya ng gahib na lang. Kaya 1 and 2, Cancer, 3 Onyx. Boto ko, Cancer. Boto ko 2-1 para kay Cancer. Sa round 1, nakuha niya yung tsaka sa round 2 din. Tapos sa round 3, mas na-showcase na yung Onyx yung skills niya. So, nakuha niya yung round 3. So, boto 2-1 para kay Cancer. Yo, bilisan ko na lang. 1 and 2, klaro kay Cancer. Yung round 3 kay Onyx. So, lahat ng judge, lahat ng judge binigay kay Onyx yung round 3. Okay naman sabi ko nga sa inyo, yun yung pinakamalakas na round ni Onyx, 'di ba? Pero dahil sa narinig ko na yung ganong eskema kay Sinyo at kay 0MB, nawala na siya ng impact sa akin. Kaya para sa akin, Cancer all 3 rounds. So, yun lang. Yun lang, ganun lang kasimple. Wala na rin akong additional na sasabihin pa sa na to, sa battle na to. Kasi I think nasabi ko naman lahat yung mga gusto kong sabihin, especially dun sa 1, 2, 3 ng both MC. So, ayun, big shoutout kay David Michael Santiago sa another request mo. At alam ko, marami ka pa ditong naka-reserve na request sa notebook. So, nasa notebook ko. So, asahan mo ngayong bago matapos ng taon is, ako kasi I'm hoping na bago matapos ng taon na to is maging, kahit pa paano maging updated ako. Kasi binilang ko to around 20 pa to So, sana malinis natin tong mga request na to kasama yung mga natitira mong request. Then yung mga bagong request siguro by next year na yon. So, ang initial plan is January, ipagsasabay natin yung 2013 Isa Buhay tsaka yung 1UP5 ng FRBL.
So, yun yung initial plan. So, hoping na magawa natin yon at February onwards, doon na tayo mag-review ulit ng mga request nyo. So, ganun. Marami pa tayong tatakbuhin projects sa natin, sa channel natin, and I'm hoping andyan pa rin kayo hanggang dulo. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.